Sama-sama tayong magiging karakli. Mabilis na kumalat ang apoy sa isang residential area sa Sitio Santo Niño, Phase 1, sa Barangay San Dionisio sa Parañaque. Aabot sa 150 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na inabot na mahigit 2 oras. Nahirapan ang BFP sa pagresponde dahil masikip ang mga eskinita at dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa light materials. Isang fire volunteer ang nagtamo ng minor injuries sa kamay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Mahigit 800 milyong pisong halaga ng hininalang shabu ang natagpuan ng isang mangingisda at isinuko sa mga otoridad sa Bataan. Aalamin kung may kinalaman yan sa iba pang bulto ng shabu na natagpuan sa dagat nitong mga nakaraang buwan. Saksi, si Darlene Kai. Sa unang tingin, 6 na puting sako ng patuka sa manok ang tumambad sa mga pulis na rumesponde sa barangay Sisiman, Mariveles, Bataan. Ayon sa PNP Region 3, isang mangingisda ang nakakita sa mga sako na nakaipit sa mga bato malapit sa lighthouse o parola. Pero ang laman pala ng mga sako, 118 na pakete ng hinihinalang shabu. Nasa 118 kilos ang timbang at nagkakahalaga ng mahigit 802 million pesos. Nakasilid sa mga pakete ng Chinese tea ang hinihinalang droga. Kaya inaalam ng PNP Region 3 kung may kinalaman ito sa mga nalambat ng mangingisda sa Masinloc, Zambales na nakabalot din sa pakete ng tsaa. Naniniwala ko na may connection dahil based doon sa mga nahuli rin natin, na-recover din natin before, halos pareho yung packaging, pati yung mga Chinese label, halos pareho. Malaki yung pagkakapareho nila. Posibleng baka nilagay ito and may kukuhang iba, or baka naman na-recover niya, natakot, or iniwan na lang doon. So lahat na ang gulo, tinitingnan natin ano yung possibility. And lalabas naman yan doon sa investigasyon. Itong mga nakaraang buwan, ilang beses nakalambat ang mga mangingisda ng droga sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa loob ng 3 araw, mula June 5 hanggang June 8, umabot sa mahigit 1 tonelada ang shabu na nasabat sa coastal areas ng Pangasinan at Ilocos Sur, katumbas ng 6.88 billion pesos. Bago nito, may nakita ring nasa 1.2 bilyong pisong halaga ng floating shabu sa dagat sa Zambales noong Mayo. Paniwala ng PIDEA, galing yan sa tinatawag na Golden Triangle sa Southeast Asia. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Sinagip ng mga otoridad ang mahigit 100 bata mula sa isang pribadong care facility sa Mexico, Pampanga dahil sa mga sumbong ng umano'y pang-aabuso. Sa salaysay ng ilan sa mga bata, may mga pagkakataon umano na kinadena sila, pinagpapalo at hindi pinapakain. Saksi, si JP Soriano. Kasama ang mga tauhan ng DSWD Field Office Central Luzon at pulisya, arestadong isang Amerikanong pastor sa loob ng pribadong care facility sa Mexico, Pampanga. Nagpapatakbo siya ng Social Welfare and Development Agency o SWADA, pasilidad na rehistrado at otorisado ng DSWD na mag-alaga ng mga inabandonang bata. Inireklamo siya ng umano'y pang-aabuso sa mga batang inaalagaan ng pasilidad. Sinasaktan daw sila nung kanilang mga house parent at nung pastor nung lugar. Nagpapunta kami ng mga social workers who conducted a focus group discussion with the children. And doon talaga na-validate, na-verify na sinasaktan yung mga bata. Kasama ang DSWD na magkwento ang ilan sa kanila. Nakadena po sa... Parang kadena po ng aso. Nakadena pa dahil. Tumakas po ako. Tapos pinali yung kamay mo, gano'n. Sa paa. Sa paa. Kadena Tatlo po kami. Parang sa aso? Opo, ganun po. Kaso po yung kadena po na yun makapal po. 160 bata sa pasilidad ang sinagip ng mga otoridad. Ang mga iba't ibang klaseng kwento ng pananakit ranges from ginapos ng gamit ng kadena na makakapal, pinaluhod sa graba, pinaluhod sa asin na may bato, pinalo ng yantok na yung ginagamit sa arnis, pinalo ng PVC pipe, kinulong sa kubeta,
hindi pinapakain. Ang mga batang nasagip dinala sa isang DSWD facility sa Lubao, Pampanga at sumailalim sa counseling at iba pang pagsusuri. At matapos nga pong mailipat dito sa Lubao, Pampanga ang mahigit 160 na kabataang na-rescue sa isang facility sa may Mexico, Pampanga ay ipinoproseso po ng mga social worker mula sa DSWD at inaaral ang profile ng mga batang ito upang malaman kung saan silang center dapat ilipat upang ituloy ang pag-aalaga at pag-aaruga sa mga batang ito. Sa panayam ng Super Radio DZBB, kinumpirma ng DSWD na may mga senyales ng trauma ang mga bata batay sa mediko legal. Medyo mas may edad na sa 16, 17, binubugbog siya mismo ng house parent. Sinasampal sa tuwing na nagkakamali siya. Meron ring incident daw na pagka nagkamali sila, ikinukulong sila sa CR ng ilang araw at hindi sila pinalalabas 3 araw, 2 gabi. Walang pagkain yon. Meron ring insidente na pinapakain sila ng hindi tama. May mga lasa na raw yung pagkain. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang pastor at direktor ng pasilidad. Wala naman katotohanan sa allegation, sir. Yun lang po. If gusto niyo pong ng buong comment ko, willing ko sabihin sa inyo na mahabang comment. Upon our arrest, we have to make a report sa BID, sa Bureau of Immigration, para po sa record check ng foreign national. Then, syempre, since na foreign national, may separate report kami na isasubmit particularly sa Bureau of Immigration. Pero bukod sa Amerikanong pastor, Meron din yung house parent na lahat sila yun ang tinuturo na nananakit. 4 na house parent, and then may isang social worker. Ang tinitignan natin doon yung mga house parent kasi ang linaw ng kwento ng mga bata, yung social worker, mabait daw talaga yon. Pero ang tinitignan namin na anggulo doon, bakit niya inalaw na nangyari to? Patuloy ang investigasyon dito ng DSWD. Binalikan naman ng GMA Integrated News ang pasilidad pero sarado ang compound. Bagaman may worship service dahil pinatatakbo rin ito ng isang religious group. Mula sa Pampanga at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Iimbestigahan ng tanggapan ni Senator Robin Padilla ang lumabas na ulat na isang staff member ng senador ang gumagamit umano ng marijuana sa loob mismo ng gusali ng Senado. Sa incident report, pinangalanan ang pinaghinalaang staff bilang si Nadia Montenegro. Saksi, si Mark Salazar. Simoy ng tila marijuana sa loob mismo ng gusali ng Senado? Yan ang nireport sa Senate Sergeant at Arms, hindi lamang isa kundi sa 2 ng pagkakataon. Batay sa incident report ni LSO1 Victor Patelo, itinawag sa kanya noong Hulyo ang tungkol sa malakas na amoy. Nang inspeksyonin, wala raw siyang nakitang naninigarilyo. Nito namang August 12, isa ulit staff ng isang senador ang nagsumbong na may kakaibang amoy na nanggagaling sa ladies' room ng extension offices ng mga senador. Inahilin tulad nito ang amoy sa marijuana. At sabi niya ang tangi umanong nasa area ay si Nadia Montenegro. Ang dating aktres na si Nadia Montenegro ay staff ngayon ni Senador Robin Padilla. Nang tanungin ni Patelo si Montenegro, itinanggi niyang nanigarilyo siya sa loob ng ladies' room o gumamit ng marijuana. Pero sinabi nitong meron siyang vape sa kanyang bag, kaya baka ito raw ang pinanggalingan ng kakaibang amoy. Sinusubukan naming makakuha ng pahayag mula kay Montenegro. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. na inatasan niya ang Senate Sergeant at Arms na agad magsagawa ng investigasyon. Sa utos din ni Senate President Chis Escudero, ipinadala ng Secretary of the Senate ang incident report tungkol sa umano'y paggamit ng marijuana sa opisina ni Senator Padilla para sa kanyang kaalaman at naaakmang aksyon. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Senador Padilla pero ayon sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Rudolph Philip Jurado, iniimbestigahan na nila ito at pinagpapaliwanag na rin ang nasasangkot nilang lady staff. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Bagyang lumakas ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. Kaya asahan pa rin ang maulang panahon bukas. Ay sa Pag-asa, posibleng makaapekto rin sa pag-iral ng habagat ang potensyal na low pressure area na maaaring mabuo sa mga susunod na araw sa paligid ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Mimaropa, Bicol Region,
Ilocos Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. At bandang tanghali at hapon, halos buong bansa na ang makakaranas ng maulang panahon. May heavy to intense rain sa malaking bahagi ng Luzon, Samar Provinces, Western Visayas at Northern Mindanao. Kaya patuloy na maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posible rin ang malalakas na buhos ng ulan dala ng thunderstorm sa hapon o gabi. Mainit ang naging talakayan ng mga senador sa panukalang ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability. Ang may akda ng Juvenile Justice and Welfare Act na si Senator Kiko Pangilinan, pinalagan ang gustong pag-amyenda ni Senator Robin Padilla. Ang isyong yan, pinusuhan sa Barangay Saksi, online ni Mark Salazar. Sa ilalim ng batas ngayon, 15 taong gulang ang pinakamababang edad ng kriminal na pananagutan. Pero ang gusto ni Senador Robin Padilla, ibaba pa yan at gawing 10 taong gulang sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Sa plenaryo ng Senado kagabi, hiningi ng senador ang suporta ng mga kasama sa kanyang panukala. Yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Nakita ko na ang worst of the worst. Sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Tinanong namin ng mga kapuso online, payag ba kayong ibaba sa 10 taong gulang ang edad ng criminal liability? Marami ang sumagot na pabor sila sa panukala at nagbigay ng tugon kung bakit. Ang isa, binanggit ang mga napanood daw niyang insidente ng bullying. Sabi ng isa pa, pababa raw ang edad ng mga gumagawa ng krimen, petty man o hindi. Nakadepende raw dapat ang parusa sa bigat ng ginawang krimen. At para may katakutan, palagay ng isa pa, malakas daw gumawa ng krimen ng kabataan ngayon dahil alam daw nilang hindi sila ikukulong. Iba na raw ngayon. Sabi ng isa pa, kaya raw ng kabataang pumatay ng tao. Ang isa naman, payag daw kung sa heinous crime o yung mga karumal-dumal na krimen. May nagsabing payag siya para raw alam ng mga bata na may consequence o kahihinat na ng kanilang ginagawa. Pero isaisip din daw sana ang pagkakaroon ng juvenile prisons at rehabilitasyon ng mga bata para maayos pa nila ang kanilang buhay para sa hinaharap. Pwede raw sabi ng isa pa, pero ang mga menor de edad ay ipiit daw na hiwalay sa mga edad 18 pataas. Meron ding mga tumutol, may nagsabing masyado pang bata ang 10 taong gulang para maranasan ang juvenile prison system. Mas maigi raw sana kung 12 o 13 taong gulang ang may criminal liability. Sabi ng isa pa, maaring mauto ang 10 taong gulang na bata o kaya'y mabuli hanggang sa magkaroon siya ng bugso ng galit. Ang dapat daw ay mabigyan siya ng tamang gabay. Si Senador Kiko Pangilinan na may akda ng 2006 Juvenile Justice and Welfare Act, pumalag sa panukala ni Senador Padilla. Hindi anya totoo na walang pananagutan ng isang bata sa batas. Pinabulaanan din ni Pangilinan na dapat pakawalan ng batang nagkasala sa ilalim ng kanyang batas. Kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na, from 18 to 15 dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Ayon kay Pangilinan, maraming probisyon ng batas na pumuprotekta sa biktima ng juvenile offender pero nagbibigay rin ng pagkakataon para makapagbago ang isang batang nagkasala. Aniya, baka ang kailangan ay hindi pag-amyenda sa batas kundi ang maayos na pagpapatupad nito. May kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo. Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan. Wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Ang kabataan po natin sa ngayon
kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang. At alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan. Nako, lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Pero sabi ni Pangilinan, suportado ng mga pag-aaral na naging matagumpay ang batas sa pagre-reforma ng mga juvenile in conflict with the law. 70%, if I remember right, nung mga nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. Ni-refer na sa Committee on Justice ang panukala ni Senador Padilla para dun mahimay ng husto bago ibalik sa plenaryo para pagbotohan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinatatanggal na ng Bangko Sentral sa mga e-wallet ang mga link at icon ng mga online gambling platform sa kanilang mga app. Ang PAGCOR aminadong maraming iligal na online gambling platform na nahihirapan silang habulin. Saksi, si Mav Gonzalez. Pagsapit ng araw ng linggo, wala na dapat makitang links ng online gambling sa lahat ng e-wallet. Sa pagdinig ng Senado kanina, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na binigyan nila ng 48 hours ang e-wallets para tanggalin ang in-app links at icons sa online gambling. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala na pong wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Pero hindi sang-ayon ang mga senador na bigyan pa ng palugit ang mga e-wallet. Lalo't ayon sa Department of Information and Communications Technology, pwedeng agad-agad itong magawa. So sir, why do we give them 48 hours pa kung sure naman kayo? So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon. We want to give time to the BSP supervised institutions to take down those in-app links and icons to the online gambling sites. The other reason, Your Honor, is so that we will also provide time for the customers, for the consumers, to withdraw their funds from the online gaming. Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Pwede po. Pero kalaunan, lumabas sa pagdinig na sa mismong e-wallet lang pala matatanggal ang links. Pero pwede pa rin itong magamit pang bayad kung sa gaming website o app ka pupunta, maski yung mga illegal. Pwede rin mag-link sa mga bangko, pwedeng mag-link sa mga e-wallets. So, ibig sabihin, yung mga illegal, pwede rin i-link yung savings account mo. Ang gusto ho namin, i-delink na lahat sa mga online gambling. Wala nang e-wallet, wala nang bangko ang pwedeng nakalink sa mga online gambling. Sabi ng BSP, agarang solusyon lang ang suspensyon ng in-app links ng mga e-wallet habang inaayos ang mas striktong regulasyon sa mga legal na online gambling platform. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ng GCash at Maya na handa silang tumugon sa direktiba ng BSP oras na matanggap nila ang opisyal na kautusan nito. Paalala naman ni Senador Rodante Marcoleta na babaling ang sisi sa e-wallets gayong online gambling platforms talaga ang problema. Ngayong 2025, tinatayang nasa 70 billion pesos ang kikitain ng PAGCOR mula sa online gambling. Pero kumbinsido pa rin ang maraming senador na kailangan ng total ban sa online gambling. Sabi ng PAGCOR, sa halip na tuluyang ipagbawal, mas makabubuting magpatupad tayo ng malinaw, mahigpit at responsableng regulasyon. Pero PAGCOR na mismo ang nagsabi, 60% daw ng mga nag-ooperate ngayon ng iligal at hirap silang habulin ang mga ito. Higit kumulang sa 12,000 website ang natukoy na illegal
At doon po ang naibaba na rin ng mga ahensyang tinukoy ko kanina lamang, ay himigit kumulang i-round up na natin sa 8,000. Kaya cat and mouse situation eh. Habang iyong sinasara itong mga to, nakapagbubukas muli sa ibang pangalan o sa mga karagdagan lamang. Sabi ng BSP, madaling maipapasara ang online gambling sites kung maglabas ng executive order ang Pangulo. Kung sakali, wala naman daw problema, sabi ng PAGCOR, at tutulong pa sila sa pagpapatupad nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sisimula na po ngayong buwan ang pagpapatayo ng Kamuning Footbridge na magiging kapalit ng tinaguriang Mount Kamuning sa Quezon City. At maglalagay rin daw ng elevator at wheelchair lift sa lugar. Saksi, si Joseph Moro. Mismo si Pangulong Marcos na nagpapagiba sa Scout Borromeo Nia Road Overpass na sa tarik binansagan ng Mount Kamuning para kang umaakyat sa bundok para makatawid. Pwedeng tumawid sa pag-akyat na MRT pero kahit ito matarik din. Sina Noemi sasakay ng EDSA Carousel pamonumento. Pagod sa senior. Sakit sa tuhod. Marami ang bumababa sa may kanto ng Mount Kamuning galing sa bandang Bulacan. Papunta ng ng Ayala. Ayala. So, doon ka sa MRT na stairs? Oo, ayaw kasabay ko doon, no? Ha? Yung kasabay ko yun. Kasabay ka na lang doon? Oo, opo. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hirap sa halip na ginhawang araw ang dulot ng Mount Kamuning. It's inconvenient, it's uncomfortable, it's not inclusive. It leaves out many vulnerable sectors. Pero ngayong buwan, sisimula na ang pagtatayo ng Kamuning Footbridge na nagkakahalaga ng 86 million pesos kasama na ang rehabilitasyon ng Kamuning Station. Maliwalas ito, may elevator at wheelchair lift at maliwanag sa gabi. Halos kapantay na lamang ito ng riles ng MRT-3. Isang kanto lamang ang layo mula dito sa Scout Borromeo Nia Road na footbridge na tinagurian ng Mount Kamuning, yung itatayo na Kamuning Footbridge. Yan ay sa mismo ng Kamuning Station ng EDSA Bus Carousel. Mas mababa na ito at accessible sa maraming commuter. Hindi raw magiging sagabal ang konstruksyon nito sa daloy ng trapiko sa EDSA. Minimally magiging epekto at yung mga, kunyari, yung mga bridge na yan, kagaya nung nakikita yung ginagawa nila ngayon sa Mega Mall, nagtatrabaho lang sila para maisara ang EDSA. Madaling araw, I think, alauna ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa ilang commuter group, maganda raw na papalitan na ang Mount Kamuning pero yung best practice sa mga ibang bansa is what we call at grade, meaning ground level yung crossing. Gagawa tayo ng pedestrian crossing dito sa EDSA, tapos may traffic light. Sa Disyembre, target buksan ng Kamuning Footbridge sa saka pa lamang gigibain ang Mount Kamuning. Bahagi ito ng rehabilitasyon ng mga estasyon ng EDSA Busway at iba pang proyektong infrastruktura para sa mga commuter. Humihingi ang DOTR sa Kongreso ng halos 200 bilyong pisong budget na ang bulto gagastusin para sa mga malalaking mass transit project tulad ng Metro Manila Subway Project, North-South Rail Commuter Project at LRT Line 1 Cavite Extension Project. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Posibleng siyasati ng COMELEC ang campaign donation sa mga kumandidato noong 2022 at ngayong taon para makita kung kasama sa mga nagbigay ay mga kontratista ng gobyerno na ipinagbabawal po sa batas. Idinetalye naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga nakuha niyang impormasyon mula mismo sa ilang kontratista kung paano raw pinaghahatian ang pondo na nakalaan para sa proyekto ng gobyerno. Saksi, si Maki Pulido. Nagvo-volunteer si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na imbestigahan ang flood control projects. Hindi naman daw pwedeng kongreso ang mag-imbestiga dahil parang iimbestigahan nila ang sarili nila. People will volunteer to submit pieces of evidence. Pati mga people involved, basically. Talagang maglalabas siya kasi takot din sila lahat eh. Alam nila na may ipit sila eh. Ayon kay Magalong, kalimitang moro-moro lang ang mga bidding. Ang paboritong construction companies daw ng mga politiko ay ang mga mabilis umano magbigay ng kickback sa kanila.
Sabi raw ng mga nakausap niyang kontratista, sa 100% na project cost, 25% umanong ibibigay sa Committee on Appropriations ng Kongreso, 5 to 10% para sa kongresista na kung tawagin ay parking fee o pass-through, 3% sa Bids and Awards Committee ng DPWH at may 3% din na mga lumahok sa moro-moro na bidding. Kung 12% ang kita ng construction company, 30% na lang daw ang matitira para sa mismong flood control project. Ang kwento nga dyan, among the contractors, sabi niya, kung sino pa ang di pumipirma sa dokumento, siya pa ang may pinakamalaking porsyento. Isipin mo pag nagkakaso, di ba? Sinong kakasuhan? Yung mga nakapirma sa dokumento, sa kontrata, DPWH, at yung kontraktor. Pero yung pinakamalaking mga porsyento, ito yung mga politiko. Anong sabi? Paano sila masasabit? Ang Malacanang hinimok si Magalong na ilahad sa Pangulo kung ano ang may tutulong nito. May naiset na raw ng mekanismo ang Pangulo kung paano iimbestigahan ang mga proyektong ito. Walang timeline na ibinigay si Pangulong Bongbong Marcos bagamat naisumano niyang mabilisan ang pag-iimbestiga. Pagdiin pa ng palasyo, dapat may mapanagot sa palpak na flood control projects o kaya ay ghost projects. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan, katiwalian at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Ang COMELEC, posible rin daw mag-imbestiga kaugnay ng campaign donations ng mga kontratista ng gobyerno, lalo't pinagbabawal ito ng Omnibus Election Code, kasama sa titingnan ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga tumakbo noong 2022 at ngayong taon. Hanggat hindi tapos yung prescriptive period, ay pwede po kami gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa amin pong jurisdiction pa yan. Sa gitna ng mga issues sa flood control projects, mahigit 270 billion pesos ang ipinapanukalang budget ng DPWH para sa taong 2026. Mas mababa ito ng mahigit 75 billion pesos kumpara ngayong taon. Dapat ang implementing agencies po natin marunong mag-monitor ng mga proyekto to make sure na yung mga proyekto po ma-implement ng tama at saka sa tamang oras po. Sa ipinapanukalang budget, sabi ng DPWH, may mga bagong flood control project at bagong pondo para sa pagpapatuloy ng mga nasimulan na. Giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, mahigpit ang kanilang bidding process. Yung bidding process is a very structured process. It's an open competitive bidding po. Scrutinized naman sa legal, technical, and financial status of every bidder. DPWH ang pangunahing implementing agency ng mga flood control project. Direktiba sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos, i-blacklist ang mga palpak na kontratista sa mga flood control project. Sa 15 contractors na inilista ng Pangulo na naka-corner ng 20% ng kabuang pondo para sa proyekto, nakita ng GMA Integrated News Research na 6 ang binigyan ng poor o kaya unsatisfactory rating sa Contractors Performance Evaluation System o CPES. Base sa 9 na government projects na kanilang ginawa. Ginawa ang pagsusuri ng Construction Industry Authority of the Philippines para sa mga proyekto mula July 2015 hanggang June 2025. Base sa CPES Implementing Guidelines, ang contractor na nagkaroon ng poor o unsatisfactory rating ay magiging blacklisted sa paglahok sa alinmang proyekto ng gobyerno alinsunod sa Government Procurement Policy Board. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Nilinaw ng Davao City Council na hindi nila idineklara ang persona non grata si Vice Ganda. Pero kinundi na nila ang viral na jet ski holiday joke ng komedyante. At si Senator Rodante Marcoleta naman, bagamat walang pinangalanan sa pagdinig ng Senado, may inungkat na biro kaugnay sa kanya. Saksi, si Mav Gonzales. Sa pagdinig ng Senado ukol sa online gambling kanina, may ibang isyong inungkat si Senador Rodante Marcoleta. Po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong
patuksin siya. Bagamat wala siyang pinangalanan, nag-viral online ang mga video ni Vice Ganda na nag-joke ukol sa senador. Wow! Sige nga, titigin mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Joke lang, yun pa lang, nagsisorry na ako. Meron ding joke si Vice Ganda, tila tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, tinukoy niya ang jet ski holiday sa West Philippine Sea na may kasamang libreng trip sa The Hague ng ICC para sa mga DDS. Sa pamamagitan ng isang resolusyon, kinundina ng Davao City Council ang biro ni Vice Ganda. Ayon kay Councilor Danilo Dayang Hirang, hindi nararapat na gawing biro ang kalagayan ni Duterte, ang nahalal na mayor ng Davao City, lalo na't dati siyang presidente ng bansa. Iginiit ni Dayang Hirang na bilang isang sikat na celebrity, may malaking papel ang komedyante na pagbuklurin ang mga mamamayan. Pero salungat daw ang nangyari matapos ang nasabing biro. Sabi naman ng Davao City Council, wala itong panahong ideklara pang persona non grata si Vice Ganda. Masyado raw itong mababaw at hindi karapat-dapat pagtuunan ng atensyon. Kinukunan pa namin ng panig si Vice Ganda. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. 2 bangkay ng babae ang natagpuan sa gilid ng isang highway sa Palawig, Zambales. Taga-Tarlac daw ang mga biktima at batay sa inisyal na investigasyon, bandang 3:00 ng madaling araw nang marinig ng isang residente ang sunod-sunod na putok ng baril pero hindi na niya ito pinansin. Pasado 6:00 ng umaga, doon na niya nakita ang wala ng buhay na katawan ng dalawa sa isang kanal. Kabilang sa mga na-recover sa crime scene ang 5 empty shell ng kalibre 45 baril. Patuloy ang investigasyon. Arestado sa Puerto Princesa City ang grupo ng mga estudyante na pinagkukunan umano ng sigarilyong tuklaw. Ang mga suspect nahulihan din daw ng marijuana. Saksi si June Veneracion. 3 linggo mula nang mag-viral ang pangingisay ng 3 kabataan sa Palawan dahil sa paghitit umano ng sigarilyong tuklaw o black cigarette. Naaresto na sa isang bypass operation ng grupong pinagkukunan umano ng kontrabando. 5 estudyante na edad 19 hanggang 25. Ito kasing nahuli natin is the identified source of the tuklaw na may synthetic cannabinoid nga dito sa Puerto Princesa. Bukod sa synthetic cannabinoid at iba pang ebidensya, nakuhanan din daw sila ng marijuana. Nasampahan sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at nasa kustodiya pa ng pulisya. Sinusubukan pa naming bakuha ang kanilang panig. Marami pa ang ating tinitingnan ng mga tao at sisiguraduhin natin na hindi na ito maglipana pa. Sinasabing galing Vietnam ang mismong tuklaw. Pero ang synthetic cannabinoid na inihalo sa tuklaw ang naging sanhi umano ng pangingisay ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Base sa investigasyon ng PNP, online ang bentahan ng mga suspect. Ang 1 mililiter ng synthetic cannabinoid, 300 pesos daw ang kanilang benta. Inaalam pa kung kanino sila kumukuha ng supply ng illegal na droga. Sabi ng PNP, tulad ng ibang droga, tinututukan din nila ngayon ang tuklaw na may halong synthetic cannabinoid. May mga illicit trading routes na tinitingnan natin na maaaring pinagdadaanan ng mga substance na ito. Ang problema, marami umano sa nabibiktima ay ang mga kabataang sumusubok gumamit, dala ng murang pag-iisip. Walang mabuting idudulot sa inyo yan. At itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang addict na maganda at gwapo. Lahat ng addict, pangit. Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na addict, tingnan mo itsura. Di ba? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. 12 years in the making ang love story ni Shaira Diaz at E.A. Guzman. At ngayon, nagpalitan na ng I do ang dalawa. Narito, ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. The long wait is over para sa kapuso couple na sina E.A. Guzman at Shaira Diaz. 12 years nang magkasintahan ng dalawa. At ngayong araw, ikinasal sila sa isang simpleng wedding ceremony sa Cavite. Ethereal at blooming ang bride as she walks down the aisle. Ang groom, dashing pero halatang kabado bago ang ceremony. Sinaksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawa nang malalapit sa kanila mula sa loob at labas ng showbiz tulad ni na Senator Jinggoy Estrada at kapuso comedy genius Michael V na ilan lang sa mga ninong ng couple. Mga ninang din sina OIC for Entertainment Group Cheryl Chingsi,
Senior Vice President for GMA Public Affairs, Nessa Baldelion, at 24 Oras anchor Vicky Morales. Konti na lang yung tip na ibibigay ko, parang commitment na lang talaga at saka unahin ang kasal bago showbiz. Present siyempre ang mga kababble gang ni EA. Mahal na mahal namin yung si EA. Very happy for Shaira also. Enjoy nyo lang yung time nyo na kayong dalawa pa lang, wala pang kids. Kasi natutuwa lang ako na napagdaanan talaga nila. Mapagdaanan nila step by step. At ang unang hirit barkada ni Shaira. Na-inlove sila sa isa't isa. Hindi nila kinalimutan yung kanilang mga magulang, yung pagmamahal nila sa kanilang magulang. I wish them happiness and more happiness, more love, and good luck on your wedding night. Naging emosyonal naman ang dalawa sa kanilang wedding vows. And now, I got to say that every second of patience brought me to the most beautiful reward. And that's you. Thank you. Thank you for waiting for me. And I promise, from this day forward, you'll never have to wait again. Magiging masaya na mamaya. Kanina habang inaantay kita pagbukas ng pinto, sabi ko lang talaga, oh my God, oh my God. Yun lang. Yun lang. Thank you, love. Ako very happy. We're so blessed kasi napakaganda ng weather ngayon. Yesterday, sobrang umuulan and we prayed for this. Ang daming nagdasal para sa araw na to. So, thank you. Masaya kami na ang dami nagpunta at nag-celebrate. Kasama kami. So, we're very grateful. Ilang kapuso celebrities naman ang nag-send ng kanilang congratulatory messages para sa bagong kasal. Kabilang na sina Marian Rivera, Sanya Lopez at Julian San Jose. Para sa GMA Integrated News, ako si Nelson Canlas, ang inyong saksi. Kuha po yan sa isang kasada sa Russia nang tama ng airstrike ang isang kotse. Nawasak ang harap ng sasakyan saka bumaba ang mga sakay nito. 3 ang nasugatan at kanselado muna ang mga pampublikong pagtitipon sa Belgorod dahil sa pag-atake. Isa pa ang Ukrainian drone strike ang tumama naman sa isang gusali sa Rostov-on-Don. 13 ang sugatan. Nagkatakdang magkita sa Amerika bukas sina Russian President Vladimir Putin at US President Donald Trump. At isa sa mga pag-uusapan ang posibleng pagtatapos ng sigalot sa Ukraine. Ayon po yan sa isang kinatawan ng Russia. Going up, up, up ang iba't ibang grupo ng mga Pilipino na lumaban sa mga international competition at nagkamit ng success. Unahin po natin ang University of Baguio Voices Choral na nagwagi ng 2 Golden Awards sa Taipei International Competition. Isa sa piyesang itinanghal nila ang Balaygi, salitang Ilocano nang ibig sabihin, tagumpay. Nakamit nila ang panalo sa folk ethnic category. Masaya raw silang naipamana sa mundo ang talento ng mga Pilipinong musikero. Proud kabalan naman ang band 94 Pandakaki na mula sa Mexico, Pampanga. Wagi sila ng gold rating at Outstanding Award sa Malaysia International Felda Band and Orchestra Festival 2025. Tinugtog nila ang pamosong Kapampangan folk song na Ating Kupong Singsing. Angat din ang pagiging matalino naman ng henyo magkapatid na sina Faith at Citrineo Aquino na mula sa Dagupan, Pangasinan. Itinanghal silang Top 1 Ultimate Winner at Gold Awardee sa kanilang kategorya sa Horizon Olympiad Global Round na ginanap naman sa Amerika. Proud at masayang-masaya ang kanilang mommy sa success ng kanyang mga anak. Na hot seat si Will Ashley nang sumailalim sa lie detector test sa vlog ni Mika Salamanca. At dito, derechahang natanong si Will kung meron nga ba siyang natipuhang housemate sa loob ng bahay ni Kuya.
May natitipuhan ka ba sa mga housemates? Yes or no? Yes. Yes? Sinabi ko na nga. I-replay na lang dun sa bahay ni Kuya Gay. Ikaw. Sabi ko, ikaw. Paglilinaw ni Will, wala siyang pinagselosan sa bahay at pamilya ang turing niya sa lahat. At tables turn naman, nang si Mika na ang ma-hot seat. Inamin niyang nagtampo siya noon sa housemates dahil sa natanggap niyang red flag. Pero mas pinili na lang daw niyang intindihin ang kanyang kapwa housemates. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.